So, bago natin umpisan ang part 5 ng ating estimate about formworks, pag-usapan muna natin kung alin sa plywood, phenolic board at eco board ang sulit gamitin na pangporma. By the way, this is not a paid promotion to any kind and brand ng formboard na aking babanggitin. It is just a review and to share sa inyo ang mga naging experience ko sa paggamit ng mga ito. Okay, so let's start with plywood. Ang standard na sukat ng plywood ay 4 feet by 8 feet or approximately 1.2 meter by 2.4 meters at may thickness itong 1/4 inch hanggang 1 inch. At ang presyo ng bawat isa nito ay naglalaro from 450 pesos hanggang 1,500 pesos. Depende sa thickness nito. Base sa naging experience ko sa actual construction, ang plywood ay hindi practical na gamitin for large construction. Pwede ito for small residential building na nangangailangan lamang ng 2 hanggang 3 beses na paggamit ng forma. Pagdating naman sa strength para hawakan yung pressure o bigat ng fresh concrete, hindi ito ganun ka-durable compared to phenolic board and eco board. Pero kaya naman ito mag-hold ng concrete basta ma-secure lang ng maayos yung frame with proper spacing ng braces. In short, pwede lamang ito sa structural member na may malilit na section. Okay, next, phenolic board. Ang sukat ng phenolic board ay pareho lamang sa plywood. Ang phenolic board ay usong-uso ngayon na ginagamit pang-porma sa mga naglalakihang gusali. Pero dahil sa dami na naglipa ng brand nito, hindi mo na lubos alam kung alin sa mga ito ang matibay. Gaya na lamang ng nangyari sa isa naming project, ay isang gamitan pa lang nagtuklapan ng mga ply nito. Ganun pa man, may mga phenolic board pa rin naman na masasabi kong nagtatagal hanggang 4 na uses. Ang ganitong klaseng phenolic board ay may presyong 1,000 to 1,800 pesos or 250 to 450 pesos kada gamit nito, which is expensive. Dahil dito, we decided to try another innovation about foam board. That's why sinubukan namin gumamit ng eco board. Ang eco board ay isang uri ng plastic hollow board na ginagamit as formwork materials for concrete casting. It is composed of polypropylene plastic which gives a high durability, smooth surface, high heat and water resistant properties. So ano bang special dito sa pamormang ito? Base sa obserbasyon ko sa paggamit namin nito, una, mas magaan ito compared to other formboard na makakatulong para tumaas ang productivity rate ng pag-install ng formworks. Pangalawa, 18 times na namin itong paulit-ulit na nagagamit at ito yung picture ng 18 uses ng EcoBoard. So okay pa siya, so hindi pa siya ganun kalaspag. Mabilis lang din itong hatiin, parehas lang din ito sa phenolic board na pwedeng i-cut using a circular saw at kahit ng ordinaryong lagari na pinapamputol ng kahoy. Pagdating naman sa pako, walang special na pako ang ginagamit para dito. So pwede siyang pakuan gamit ang common nail, concrete nail, at pwede rin itong gamitan ng flat screw. Mabilis din itong baklasin compared to other formboard na ginagamitan pa ng form oil. Ang magandang katangian ng EcoBoard, ito ay recyclable at may scrap value. Less maintenance din ito dahil mabilis lang din itong linisin. Konting punas lang ng basahan, pwede na ulit itong gamitin. At syempre yung presyo. So ito yung pick-up price ng EcoBoard. So ang 4 feet by 8 feet by 12 millimeters ay may presyong 2,100 pesos per board. Habang ang 4 feet by 8 feet by 15 mm ay may presyong 2,350 at meron din silang 18 mm na may presyong 2,750 pesos per board. So itong mga ito ay base lamang sa aking obserbasyon sa aktual na paggamit namin nito. At dahil nga sa limited pa ang kaalaman ko about sa EcoBoard at bago pa lamang sa akin ito, minabuti kong mag-research about sa product na ito for additional information. So, base sa specification ng EcoBoard, nakalagay dito, cost-efficient and reusable. Ang EcoBoard daw ay pwede itong gamitin up to 30 times. Ibig sabihin, kung sasampulan natin yung 4 feet by 8 feet by 15 mm thickness na may presyong 2,350 pesos per board, lumalabas 2,350 divided by 30 uses, that is equal to 78.33 pesos per uses. Compared to other formboard na 250 pesos per uses. So, malaki ang matitipid natin dito sa EcoBoard kung maximize natin ang paggamit nito. Easy to use, easy to transport. Dahil nga sa magaan ito, mabilis na lang ang pag-install nito. Kaya hindi lang sa materials tayo makakatipid.
pati na rin sa labor costs. So, waterproof din ito. Dahil nga sa waterproof ito, hindi ito nag-absorb ng tubig na makakatulong para mapanatili natin ang water content ng ating concrete mixture. Surface abrasion resistant. So, ibig sabihin, smooth ang surface nito na dahilan para hindi na tayo gumamit ng form oil. Heat and chemical resistant din ito na dahilan para hindi ito basta-basta ma-deform o kaya masira. So, nagtutugma ang specification ng EcoBoard sa aktual na obserbasyon natin sa paggamit natin ito. Okay, for me, mas sulit ang EcoBoard compared to other formboard, especially in large construction. And I recommend this kind of formboard, which is EcoBoard, sa mga contractors to lessen the cost of formworks. Pero sa small houses gaya ng ginagawa natin ng estimate, I prefer to use plywood dahil kailangan lang natin ng 2 to 3 uses, which is kaya naman ng plywood. Pero pwede rin tayong gumamit ng EcoBoard as long as maximize natin yung paggamit natin nito. Or kung hindi man, pwede natin itong iparenta. Sa mga nagtatanong kung paano, kanino, at saan makakabili ng EcoBoard, please visit their Facebook page and website at pwede rin kayong tumawag sa kanilang numero na ilalagay ko dito sa description box. By the way, ang EcoBoard ay product ng VT Development Inc. So let's watch the video clip about EcoBoard. So ang video clip na ito ay pagmamay-ari ng VT Development Inc.